Una sa lahat, 10,000 binagyo sa Libya nawawala at pinangangambahang patay na. Mga bangkay nagkalat sa kalsada. Ilang kababayan nating naroon, eksklusibong binahagi sa News 5 ang kanyang naranasan. Nakakaawa talaga. Yung marinig mo yung iyakan ng mga bata at saka iyakan ng yung mga biktima. Ang buong detalye ng malagim na trahedyang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sa Pulsa Video, ang pagguho ng isang bahay sa Mandaue City sa kasagsagan ng ulan. Batang nahulog sa imburnal kabilang sa mga namatay. Kasabay ng pag-arangkada ng pamahagi ng fuel subsidy, hinihirit na taas pasahe sa jeep, posible raw matupad bago magpasko. Bulacan Governor Daniel Fernando may nilinaw tungkol sa viral video kung saan sumama ang pakiramdam niya sa gitna ng isang event. Dokumento ng utos daw ng Department of Justice para ilipat ng kulungan ng ilang high-profile inmates sa Bilibid na bistong dinoktor lang pala. Republican House Speaker ng Amerika iniutos ang pagbubukas ng inquiry para ipa-impeach si US President Joe Biden. Taylor Swift, big winner sa MTV Video Music Awards at K-pop groups na Stray Kids at TXT, certified VMA winners na rin. Malagim na trahedyang tumama sa Libya. Aabot sa 10,000 ang nawawala at pinangambahang patay matapos silang hagupitin ng bagyo. Nagkalat ang mga bangkay sa kalsada at nagkaroon na nga ng mass grave. Eksklusibong ikinwento sa News 5 ng isang Filipino nurse doon ang hirap, sakit at tindi ng pinsala. Nasa frontline ng balita yan, si Brian Basa. Sa mass grave na ito, inilibing ang daan-daang nasawi sa Libya sa kasagsagan ng matinding baha at ulang dala ng bagyo. Sa sobrang dami, patong-patong na ang mga bangkay. Marami pang mga labing makikita sa kalsada. Aabot sa 5,000 ang pinangangambahang namatay. Hindi bababa sa 10,000 ang nawawala. Marami ang pinaniniwala ang inanod sa dagat. Kita sa aerial footage na ito ang lawak ng baha at pinsala dahil sa bagyo. Pahirapan pa rin ngayon ang komunikasyon doon. Wala rin pang kuryente sa maraming lugar. Wala namang Pinoy ang napaulat na nasawi dahil agad na inilikas sa matataas na lugar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas doon, nasa 1,100 ang mga Pilipino sa Eastern Libya. 9 na po sa kanila nakatira sa mga lugar na hinagupit ng bagyo. Karamihan nagtatrabaho bilang nurse o kaya clinical instructor. Tuloy raw ang kanilang trabaho sa mga pagamutan. Isa riyan si Donna De Leon na eksklusibong nakapanayam ng News 5. Tinanghali na nga siya ng uwi kanina galing night shift. Marami raw kasing bangkay ang dinala sa ospital nila sa distrito ng Umarzam. Kahit na hindi na yung bang exhausted na kami, nakakaawa talaga ang sitwasyon nila. Yung marinig mo yung iyakan ng mga bata at saka iyakan ng yung mga biktima, ang hirap talikuran. Sa distrito nila, 23 silang Pilipinong nurse. Ipinagpapasalamat na lang ni Donna na ligtas silang lahat. Mapalad pa sila sa lagay na yan, di tulad ng dayuhang may-ari ng inuupahan ni Donna. Mismo itong may-ari, kapatid niya, mag-asawa, hindi nakikita ang body hanggang ngayon. Sapat pa raw ang pangangailangan ng mga kababayan natin doon, kaya si Donna wala pang balak umuwi sa Pinas kahit na nalasa ang bagyo. May pinapaaral pa ako at saka pagdating dyan, sir, ang hirap maghanap ng trabaho. Maraming bansa na ang nagpapadala ng humanitarian assistance at rescuers sa Libya, kabilang ang Italy, Jordan, Qatar, Algeria at Egypt. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Ulan, baha at landslide na merwisyo sa Mandaue City sa Cebu. May gumuhong bahay at may batang namatay matapos mahulog sa kanal. Nasa frontline ng balitang yan si Jan Rawa. Ang lupa na kinatitirikan ng bahay na ito sa Barangay Talamban sa Cebu City gumuho dahil sa walang tigil na ulan na nagpalambot ng lupa.
Nagmistulang ilog naman ang parking lot na ito sa isang mall sa Barangay Banilad at nag-ala floating restaurant naman ang kainang ito. Nagdulot ng pagbigat ng trapiko ang baha. Pati funeral home sa Mandawi City hindi rin nakaligtas sa baha. Sa video na ito makikita naman ang pag-rescue sa 5 taong gulang na babaeng nahulog sa kanal at tinangay ng agos sa kasagsagan ng ulan. Pauwi na sana siya galing sa eskwelahan. Diyan na ako nakatayo, sabi ko sa kanila, tulungan niyo yung bata na sa tubig. Pero hindi naman gaano malaki ang baha. Malakas ang dalos ng tubig. Nakuha ang biktima at naisugod sa ospital pero namatay rin. Ito yung imbornal kung saan pumasok at tinangay ng malakas na agos ng tubig ang katawan ng 5 taong gulang na batang babae. Ayon sa mga nakakita, ay sinubukang kunin ng batang babae ang tsinelas ng kapatid na tinangay ng agos ng tubig. Ngunit sa kasamaang palad ay nahulog ang bata sa kanal at pumasok dito sa imbornal. Sa ngayon, nananatiling baha sa maraming lugar sa lungsod. Ayon naman sa Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office, sabi yung pagbuhos ng ulan. In a span of 1 hour, yung buhos na ulan is very heavy talaga na hindi makop na natin mga drainage system. nakikipag-ugnayan na ang mga LGU ng Metro Cebu sa Department of Public Works and Highways para matugunan ang problema sa baha. Nagsasagawa na rin ng mga coastal cleanup at dredging sa mga riverways. 8 bilyong piso ang inilaang pondo ng national government para sa flood control project sa Cebu City at Mandawi City. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. At dahil nga rin sa walang tigil na ulan, sumipa sa hanggang 800 pesos ang kada kilo ng siling labuyo sa Metro Manila. Malayong-malayo yan sa 70 pesos na presyo nito noong lang Hulyo base sa price monitoring ng Department of Agriculture. Sa Marikina Public Market, nakita ng News 5 ang 800 pesos kada kilo na siling labuyo. Ayon sa Bureau of Plant Industry, kumonti ang produksyon ng sili dahil sa mga nagdaang bagyo. Katunayan na abot sa halos 8 milyong piso ang pinsala sa produksyon ng sili. Tingin ng ahensya, mapapababa ang presyo ng siling labuyo kung magsusupply na rin sa Metro Manila ang Ilocos Region, Bicol Region at Central Visayas. Posible na matupad ang hirit na taas pasahe ng mga jeep bago magpasko. Pero habang wala pa yan, sa pinamamahaging fuel subsidy muna kumakapit ang mga driver at mga operator. Nasa front ng balitang yan si Gerard de la Peña. Bit-bit ang 50 card ng mga miyembro ng kanyang kooperatiba. Dumiretso si Pasang Mazda President Obet Martin sa ATM na ito. Sisilipin niya kung pumasok na ang ipinangakong fuel subsidy ng LTFRB ngayong araw. Pero pag-check ng balance, wala pa rin ang pera. Well, umaasa pa rin ako baka within the day, yun siguro yung pagde-deposit lang o yung paglo-load sa land bank ng DVM, baka nagkaroon ng konting delay. Pero maski ang LTFRB, umaasa lang din sa land bank na siya nagpoproseso na malalamanan ng ilang card ngayong araw. Mayroon lang din po silang banking procedure po para po dyan. Pero sigurado po yon na makikredit po nila at bibigyan po nila ng prioridad. Ina-assure naman po tayo na yung priority po ay ibibigay po nila gaya po ng dati. Hopefully, mga tong araw po na ito, may siguro mga 5 to 10% may credit na po nila bukas, mga ganun po. Sa kabila naman ng delay sa pamamahagi ng fuel subsidy, may aasahan namang dagdag pasahe ang mga tsuper bago matapos ang taon. Posible magpatupad ang LTFRB ng provisional o pansamantalang fare hike sa jeepney pagsapit ng Nobyembre. Pinag-aaralan pa naman nila kasama ang NEDA kung magkanong idadagdag sa pasahe. We know the necessity of a fare increase. However, binabalanse rin ho namin sa pangangailangan ng buong bansa. Dahil pag tinaasan ho namin yung presyo ng pamasahe po, malaki pong epekto nito sa ekonomiya at magtataasan ho halos lahat ng presyo. Sa September 26 dinggin ng LTFRB ang fare hike petition na isinampa ng iba't ibang transport group. Kung ano man mapapag-usapan dito, aabutin daw na mahigit 1 buwan bago maipatupad dahil sa dami ng prosesong kailangang pagdaanan. Kasama na rito ang pagpapaaproba sa NEDA para makita kung ano magiging epekto nito sa inflation at sa buong ekonomiya. Bukod sa presyo ng langis, kasama rin sa konsiderasyon ang tumataas na presyo ng mga pyesa ng sasakyan. Naintindihan ho namin kung ano po yung kinalalagyan ho nila. Nararamdaman din ho namin. Kaya lang po,
hindi naman ho kami pwedeng umaksyon kaagad-agad. Lahat ho ng aksyon namin dito ay pinag-aaralan po. Hiling din ng LTFRB sa mga transport group, pag-isahin na lamang ang ilang nakabingbing fare hike petition para mas mapadali raw ang pagdidesisyon sa taas pasahe. Meron kasing humirit ng 2 piso at 5 pisong dagdag pasahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nilinaw naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando na hindi siya na-stroke kasunod ng viral video kung saan sumama ang kanyang pakiramdam sa isang event. Nasa Frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Mga kababayan kong Bulacanyo, huwag po kayong mag-alala. Wala po nangyari sa akin at walang nangyaring stroke. Ano po, basta ipapahinga lang po ako. Yan ang mensahe ni Bulacan Governor Daniel Fernando matapos ang viral video niyang ito nitong Lunes. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor Daniel Fernando! Nakangiti at magiliw pa si Fernando nang tawagin sa entablado. Panauhin siya sa isang LGBT event sa Bulacan Capital Gymnasium. Akmang magsasalita si Fernando nang bigla itong tumigil at hinawakan ang kanyang dibdib. Matapos ang halos 1 minuto, hindi pa rin makapagsalita ang gobernador. Sumenyas ito na tila may tinawag. Dito na lumapit si Vice Governor Alex Castro para sumaklolo. Nasa pagtitipon din si OWA Chief Arnel Ignacio. Batay sa medical report, exhaustion at dehydration ang nangyari kay Governor Fernando. Wala pang tiyak na araw kung kailan siya magbabalik sa trabaho. Pinayuhan muna siya ng mga doktor na magpahinga. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Dinoktor o nabistong peke pala ang dokumento ng utos daw ng DOJ na ilipat ng kulungan ng ilang bilibid na high-profile inmates. Nasa Frontline balitang yan si Marlene Alcaide. Heto ang Memorandum Circular No. 3 na natanggap ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang. May logo ng Department of Justice, may barcode at pirmado pa umano ni Justice Secretary Boy Remulla. Sa naturang kautusan, pinababalik sa Nubilibid Prison Compound ang 12 preso na ngayon ay nasa detention facility sa Sablayan Occidental, Mindoro. Pero gate ni Remulla, dito po ay isang peke. Aniya, ang 12 inmate na binanggit ay kabilang sa tinaguriang Bilibid 19 na pawang mga high-profile inmate. Tumistigo rin sila noon laban kay dating Senador Laila De Lima. Lahat daw nagagawa nila sa loob ng maximum security prison. Kaya ayaw nilang umalis sa maximum security prison, sa totoo lang. Yan po yung kaya gusto nilang bumalik dyan, yung mga nasa Sablayan. Kasi dyan, everything is available. Pagka may pera ka, nakukuha pa raw nila. Kaya yan ang ating iniiwas ngayon, sinusubukan natin bawasan. At tuloy-tuloy ang aming pagkausap sa mga lawmakers natin na sana naman ay bigyan ng budget na maayos ang ating regional jails. Pero mismo si Bucor Director General Gregorio Catapang nagduda sa naturang utos. Kaya naman personal niyang kinausap si Secretary Remulla tungkol dito. Dito na nabuko na peke pala ang memorandum. Nagpunta rito kahapon si Director General Catapang upang ipakita yan, upang i-validate. At kasi alam niya, para mayroon na silang pakiramdam na pinipeke nga. Ang nangyari dyan yung barcode kasi halatang-halata namin na talagang dinaya. Kaya huling-huli yan. Some people tried to falsify an office order, a department order, saying that we were transferring or about to transfer or ordering the transfer of 12 PDLs who are now in Mindoro, in Sablayan, towards back to Muntinlupa. Nang inspeksyonin pa, lumalabas na ginaya lang ang orihinal na Memorandum Order No. 3 at barcode nito, pero pinalitan ng petsa, subject at laman ng order. Hinala tuloy ng kalihim, may dati nang nameke ng department orders. Posible yan na may gumawa na yan dati, kaya nga ito talagang alert lang talaga. Meron na kaming usapan dyan ni DG Catapang na mag-ingat sa lahat ng communications. Nag-uusap naman kami, pag may konting duda, validate.
Pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI ang nangyari. Hindi rin inaalis na may empleyado ng DOJ o Bucor na kasabwat sa pamimiki. Forensic trail niya inaayos pa. Nitingnan pa namin kung kaya pang ma-check kung sino ang nag-upload niyan at nagbigay ng anong email ang ginamit para ito'y ipakalat sa mailing list. Yan ang aming pinahahanap sa NBI ngayon at hahanapin natin talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos naiinip na raw sa sobrang delay sa distribusyon ng National ID. LTO balak higpitan ang pagkuha ng driver's license para maiwasan ang road rage. At reporters na magko-cover kay Taylor Swift hiring sa Amerika. Interesado ka ba? Alamin ang mga qualifications. Magbabalik pang Frontline tonight. Balak higpitan ng requirements sa pagkuha ng driver's license para raw maiwasan ang road rage. Pati parusa sa mga masasangkot, gustong mas lagyan ng pangil. Nasa Frontline balitang yan si Elaine Fulencio. Mabilis ka bang mainis sa kalsada o maiksi ang iyong pasensya? Hinay-hinay lang at baka mauwi yan sa road rage, kung saan nagiging bayolente ang reaksyon ng ilang motorista gaya ng pagmumura, pananakit at minsan nauuwi sa pagpatay. Kabilang sa mga insidente ang nag-viral nitong Agosto na away ng isang siklista at dating pulis sa Quezon City matapos magkagitgitan sa kalsada. Isa pang road rage incident ang nag-viral din online kung saan kita ang pakikipagbuno ng lalaki sa isang motorcycle rider sa Osmeña Highway Corner, Arnaiz Avenue sa Makati City na may hawak na 2 baril sa magkabilang kamay. Ilan lang ito sa mga road rage incident na naitala ngayong taon, bagay na nagdulot din ng takot sa mga motorista. Kaya pag nakikita kong mga nakasignal na nakahazard, ako na yung nag-a-adjust. Mainit po talaga dito para nakikipag-battle everyday lalo na sa traffic. No? So yung pasensya dapat habaan po talaga. Then yung halimbawa meron kang naririnig na something, may sinasabi sa iyo yung ibang driver na nakagitgitan mo. Siguro much better kung wag mo na lang ibaba yung pinto, wag kang bumaba, hayaan mo na lang sila, hayaan mo na mag-flow yung traffic. Kasi once na kasi na in-entertain mo, pinatulan mo yung ganun, talagang doon na nag-i-start yung init lalo eh. Ayon sa eksperto, maraming sanhi o factor kung bakit nagiging bayolente sa kalsada. Meron kang personality na sabihin mo, passive-aggressive. Yung possibility rin na may mga problema na iniintindi na gumugulo sa'yo. So kung impulsive ang behavior mo, automatic nagagalit ka. Basically, sinasabi natin, anger is an emotion na hindi masama. Pero doing something like road rage, nag-overboard ka na dun sa emotion na yon. Ang LTO nagmungkahing patawan ng mas mabigat na parusang mga masasangkot sa road rage. Sa pahayag ni LTO Chief Attorney Mendoza, masyado raw mababa ang parusa lalo na kung hindi naman nasaktan o nasawi ang biktima. Pinag-iisipan din nilang gawing requirement para sa mga aplikante na kukuha ng driver's license na ideklara kung sila ay nagmamay-ari ng baril. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa PNP Highway Patrol Group sa profiling ng mga individual na sangkot sa road rage. Suportado sa Senado ang mabigat na parusa sa road rage. Nagsumite si Senator Raffy Tulfo at Senate President Mig Zubiri ng resolusyon kaugnay nito. Inirekomenda nilang ipawalang bisa at permanenteng ipagbawal ang pagkuha ng license to own and possess firearms sa mga individual na masasangkot sa away trapiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mula sa driver's license, punta naman tayo sa isa pang valid ID, ang National ID. Meron ka na ba niyan o naghihintay pang mabigyan? Mismong si Pangulong Bongbong Marcos daw, nauubos na ang pasensya sa delayed na distribution niyan. Yan daw ang sinabi ng Pangulo kay DICT Secretary Ivan Uy sa pulong nila sa Malacanang kahapon. Bilang tugon, plano raw ng ahensya na madaliin ang paggawa ng Digital National ID o ePhil-ID. Target may pamahagi ang malaking porsyento niyan bago matapos ang taon. Sa ngayon, patuloy ang pag-iimprenta ng Philippine Statistics Authority ng mga physical ID. The public has grown impatient and they don't want to wait forever to get that physical ID. Habang they're taking their time to do the physical printed ID, we will also deploy our digital ID dahil mas mabilis po ito.
Isa pang malaking issue na tinutukan daw ng Pangulo ang agricultural products. Ang sabi niya, hindi pwedeng puro tayo import. Sa pagharap ni PBBM sa 10th Asian Summit sa Singapore, tinawag niyang easy way out ang pag-aangkat, partikular na ng bigas. Na mag-lockdown kasi tayo nitong pandemya, naging malaking problema ang issue ng food supply chain. Kaya target daw ng kanyang administrasyon na palakasin ang food sufficiency sa bansa. Pagsawata sa scammers, ang paggagamitan daw ng 300 milyong pisong confidential funds ng DICT para sa 2024. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, ilalaan ang pondo para mapalakas ang intelligence at pag-iimbestiga ng ahensya, lalo't sa ibang bansa pa raw ang galing ang ilang scammer. Importante raw na may budget sila para masabayan ang pagka-high-tech ng mga kawatan. Kabilang sa mga tututukan ang tech scam na talamak pa rin kahit may SIM registration na. Nakatali pong kamay namin if we do not have this kind of capability. Marami pong paraan na ginagamit itong mga scammers in order to avoid detection and to avoid capture or arrest. And we need all the resources possible. Showbiz tonight na tayo! Big winner si singer-songwriter Taylor Swift sa MTV Video Music Awards 2023. At achievement unlock para sa mga first-time na VMA winners gaya ng Stray Kids at TXT. Panoorin niya sa report ni MJ Marfori. And the VMA goes to... the unstoppable Taylor Swift. Oh yes! In sync! Hindi talaga napigilan ang legendary singer-songwriter na si Taylor Swift sa paghako ng awards sa MTV Video Music Awards o VMA 2023. Siyam lang naman na nakuhang award ni Taylor. Karamihan dyan para sa kanyang hit song na Anti-Hero. Kabilang dyan ang major awards tulad ng Video at Song of the Year. Ang film artist naman na si Olivia Rodrigo, wagi rin ng Best Editing para sa kanyang vampire music video. Spotted naman na todo palakpak sa kanya si Taylor nang siya'y mabigyan ng award. Say ng netizens, sinyalis ito na hindi totoo ang mga usap-usapang may hindi sila pagkakaunawaan ni Olivia. Bagay na nauna ng pinalbulaanan ng dalawang artist. Isa rin sa highlight ng awards night ang pagpa-fangirl ni Taylor sa Latina superstar na si Shakira. Wagi si Shakira sa Best Collaboration ng kantang TQG. Sa K-pop naman, panalo ang grupong Stray Kids bilang Best K-pop sa kanta nilang S-Class. Ang TXT naman, wagi ng Push Performance of the Year sa hit nilang Sugar Rush Ride. Naka-Best Choreography at Best Group naman ang Blackpink, habang ang 7 ni BTS member Jungkook tinaguri ang Song of the Summer. Speaking of Taylor, eto na ang pagkakataon nyo, Swifties. Hiring sa Amerika na mga journalist na magko-cover kay Taylor. Inanunsyo yan ng sikat na newspaper publisher na Gannett. Ilan sa mga hinahanap nila ay energetic, experienced writer, photographer at social media professional. Iko-cover nila ang anumang balita o trending tungkol kay Taylor, tulad ng kanyang mga concert at bagong kanta. Sa job post ng Gannett, hindi na raw matutumbasan ang lumalaking fanbase at kontribusyon ng American singers sa music industry, kaya sila nag-hire ng reporter para kay Taylor. Ma-assign sa malalaking news sources sa Amerika gaya ng USA Today at The Tennessean ang matatanggap sa posisyon. Mula $21 hanggang $50 o 1,230 pesos hanggang 2,892 pesos naman ang salary per hour. Dapat din daw ay willing mag-travel sa iba't ibang bansa ang mga matatanggap. Pwedeng mag-apply sa mismong website ng Gannett.
Yan muna ang latest sa showbiz. Diyan lang kayo dahil mamaya ay may chichika pa ako. Susunod, mga matataas na opisyal ng Pilipinas at Amerika magkasamang bumisita sa mga EDCA sites sa Cagayan. US President Joe Biden pinaplanong ipa-impeach bagong eleksyon sa susunod na taon. At mga hamon sa pagiging isang voice actor, ibinahagi sa News 5 ng mismong One Piece voice actors. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Magkasamang nag-ikot sa mga EDCA sites sa Cagayan ang mga matataas na opisyal ng Pilipinas at ng Amerika. May tiniyak din ng US sa mga nagsasabing may iba raw silang balak sa mga base militar ng Pilipinas. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Ito ang Lalo Airport sa Cagayan. Kabilang ito sa 4 na mga bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites matapos magpasya ang Pilipinas at Amerika na palawakin ang kasunduan. Personal itong pinuntahan ngayong araw ni na US Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino kasama si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Sa ngayon, Pilipinas pa lang ang gumagastos sa mga pasilidad na tinatayo dito, gaya ng headquarters building, hangar at supply storage, kaya hindi pa ito bahagi ng EDCA project. Pero kabilang sa mga posibleng pondohan ng Amerika sa ilalim ng EDCA ay ang pagpapatayo ng multipurpose storage facility, fusion center at overhead refueling facility. We have identified a number of projects that benefit the Philippine AFP and allow the United States and the Philippines to operate together effectively. Sunod na pinuntahan ng Philippine at US military officials ang isa pang bagong EDCA site na Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana. Nitong Abril lang nang ianunsyong kabilang ito sa mga base militar na saklaw ng EDCA, kaya wala pang naitatayong pasilidad. Pero aprobado na ang pagpapatayo ng multipurpose hall. At dahil tabing dagat, binabalak din ng Amerika na pondohan ng konstruksyon ng isang pier dito. Tiniyak din ng Amerika na para sa humanitarian assistance sa Pilipinas ang motibo nila sa tinatayong bagong EDCA sites. Sa gitna ito ng mga agam-agam na baka madamay ang Pilipinas sa tensyon sa Taiwan Strait, kung saan malapit ang dalawang bagong EDCA sites sa Cagayan. All of the EDCA sites are sovereign Philippine territory. And the projects that were selected were designed to be able to do immediate response for humanitarian assistance. Ininspeksyon din ng mga opisyal ang dati ng EDCA site sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Partikular ang 2,800-meter runway na sumasailalim sa rehabilitasyon. Ngayong buwan ito inaasahang matatapos. We're very optimistic that for next year we will have more of these projects so that we can work on our joint exercises right away. Bukas magpupulong ang Mutual Defense Board and Security Engagement Board ng Pilipinas at Amerika kung saan inaasang tatalakayin ng mga proyekto at programa sa ilalim ng EDCA. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Naghain ng proposal si Defense Secretary Gibo Teodoro na walang gagalawin sa pensyon ng kasalukuyan at retiradong sundalo at uniformed personnel. Pero git niya, posibleng singilin ang kontribusyon ng mga bagong salta sa serbisyo. Narito ang aking report. Sumalang si Secretary Gilberto Teodoro sa confirmation hearing ng Commission on Appointments para sa kanyang ad interim appointment bilang DND Chief. Sa mga pagtalakay, nakiusap si Secretary Gibo na kung maari, pahupain muna ang emosyon ng mga Military and Uniformed Personnel o MUP bago pag-usapan ang eksaktong numero at kwenta sa sisingiling kontribusyon sa kanilang pensyon. The exchanges have been quite emotional. Let's cool down passions so we can really talk numbers in a less volatile environment and not right now where we need each and everyone to be at the top of his or her game. Yun po ang aking pakiusap. Sa pagdinig, tiniyak niyang palagay na ang loob ng mga sundalo sa issue ng MUP pension dahil ang proposal niya walang gagalawin sa pensyon ng mga retirado at kasalukuyang nasa serbisyo. Ang sisingilin lang daw ng kontribusyon ay yung mga bagong pasok sa serbisyo. Hindi naman po ako nag-o-object sa contributions po na gagawin nila kasi kailangan din po sa mga bagong recruit po turuan din po natin ng financial literacy at financial saving habits. Kabilang din daw sa plano nila Secretary Teodoro ang pagbuo ng AFP Retirement Trust Fund kung saan kasamang ilalagak
ang mga mapagbebentahan ng ilang properties ng AFP at DND. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pondo para sa pensyon ng mga military personnel at hindi na lang basta aasa sa budget mula sa gobyerno. Sa usapin naman ng national security, tinanong ng mga mambabatas si Gibo kung paanong masisigurong sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay magiging prioridad ang interes ng Pilipinas at hindi ng Amerika. Paglilinaw naman ng kalihim, logistical support ang ibibigay ng Department of National Defense sa Amerika. Pero ang kapalit niyan ay ang pagpapalakas ng kakayanan ng ating militar. We will make sure, Your Honor, that the deal is to the best interest of both countries and not lopsided. We have to be very vigilant also and to be very aggressive in enforcing Philippine interests, first and foremost, Your Honor. That's why it is a matter of calibration, judgment, and arm's length negotiation. Dagdag pa ni Teodoro, huminang internal threats gaya ng banta ng insurgency. Kaya naman nakatutok ngayon ang Defense Department sa pagprotekta sa sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At isa nga raw sa mga dapat bantayan ang covert economic at information activities ng mga dayuhan sa bansa. It's the activities that we cannot see, like yung pagpasok po ng mga workers dito na dapat gawin ang trabaho po ng ating mga kababayan. Yan po ang nakakabahala. Hindi lang po hindi makatarungan para sa ating mga kababayan, ito po ay security risk dahil may problema po tayo na mamonitorin itong mga ito, lalo na po kung labas-pasok. Kaya naman gate ni Risa Ontiveros, sa Defense Department dapat ilagak ang mga pinag-aagawang confidential funds. Yun talagang may mandate na gamitin iyon, and more of these funds ibigay hindi lang sa ibang mga civilian agencies na meron talagang mandate to use these confidential funds, pero mas dun sa mga national defense, internal security, public safety, and of course, intelligence mandates. Sa isang ambush interview naman, dinipensa ni Secretary Teodoro ang US escort ng ating tropa sa nangyaring resupply mission itong nakaraang linggo. Well, with the changing threat situation at saka ang mga kilos ng ating mga katunggali sa West Philippine Sea, kailangan talaga i-leverage natin ang ating mga alyansa. Hindi naman para kung ano man, but to enforce the rules-based international order at ang UNCLOS. Nang tanungin naman kung may nilalabag ba itong batas, sa mata ng China meron dahil kinukup nila lahat. Sa huli, lumusot sa commission appointment si Teodoro. To the rank of Brigadier General Steve D. Crespi. Sa Amerika, planong ipa-impeach si US President Joe Biden. Mismo ang Republican House Speaker si Kevin McCarthy ang nagpatawag ng impeachment inquiry laban kay Biden. Inaakusahan ni McCarthy ang pamilya ni Biden na sangkot daw sa korupsyon. Agad namang yan na pinabulaanan ng White House. Wala naman daw may pakitang ebidensya ang mga Republican laban kay Biden na nagbabalak na muling tumakbo sa 2024 US presidential elections. Abangan, voice actors ng anime na One Piece, eksklusibong nakapanayam ng News 5. At barkong tila nasa langit, tourist attraction sa isang bansa, saan kaya yan? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Ibinahagi ng celebrity moms na sina Isa Calzado at Colleen Garcia ang kanilang karanasan bilang nanay. Sa isang event ng sikat na milk brand, ikinuwento ni Colleen na exciting at overwhelming ang pagiging first-time mom sa kanyang anak na si Amari. Biro pa ni Colleen, sinabi niya raw sa kanyang asawa na si Billy Crawford na gusto niya na lang maging daddy sa susunod na buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, mas marami pa rin daw magandang experiences si Colleen sa pagiging ina. Ganito rin ang pananaw ni Iza na first-time mom din sa kanyang anak na si Dea Amihan. May tuturing daw niyang healing ang motherhood. Somebody told me before before I gave birth, before becoming a parent, motherhood is healing.
sadly. And I think it is because, as you said, it raises all these insecurities or issues that we may personally have. And it makes you have to deal with it. That's why healing siya. Because children will learn from the things you do, not from the things you say. So, and just who you are. So, that's what inspires me talaga to be better every day. It's just I want to be better so that I can be a good example. Inilabas na ang highly anticipated anime na Phoenix Eden 17 na gawa ng tinaguriang God of Manga na si Osamu Tezuka. At speaking of anime, eksklusibong nakachikahan ng News 5 ang OG voice actors ng sikat na One Piece. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Free yourselves! Take to the seas! My treasure is yours to find. Kasabay ng pagiging numero 1 worldwide ng One Piece live action, maraming na-curious sa Japanese entertainment. Pero bukod sa mga nakaka-excite nilang plot, big deal din ang mga voice talent sa likod ng mga sikat na anime. Exclusive na nakachikahan ng News 5 ang mga OG voice actor since 1997 ng anime na One Piece. At hanggang ngayon, sila rin mismo ang voice actors ng live-action Japanese version. Binubuo yan ni Kazuya Nakai na boses ni Zoro, Akemi Okamura para kay Nami, Kappei Yamaguchi para sa karakter ni Usopp, Hiroaki Kirata na voice actor ni Sanji, and last but not the least, si Mayumi Tanaka na OG voice ng bidang si Monkey D. Luffy. What was the most challenging part of voicing your characters? 英語になった時の例えばゴムゴムのって the hardship, or when it's in English, you have to gum because in Japanese it's gum the pronunciation. But I was wondering if I should lip sync it to closer to the English pronunciation. I tried it once. Matunog din ang bagong Disney anime na Phoenix Eden 17. 7 years in the making ang adaptation na ito ng manga with the same title, na obra ng tinaguriang God of Manga na si Osamu Tezuka. Tungkol ito sa extraterrestrial adventure ng bidang si Romy with her partner na si George after nilang umalis sa Earth para mamuhay sa planetang Eden 17. Ang Japanese superstar actor and singer na si Yosuke Kobuzuka ang voice actor ng karakter ni George. Showing today ang Phoenix Eden 17 sa Disney+. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Yan ang mga latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Wednesday mga kapatid! Pero Johnny, anong tawag sa manga na hindi natapos? Ano? Hilaw na manga. Para naman sa ating babaong pampag-good night, sino magkakalang pwedeng gawin? Dagat ang langit. Yan ang tema ng bagong attraction sa Bolivia. Pag di tumawa mga kampos, naglagay lang naman ng barko sa isang building doon. Agaw, pansin na makulay na building na yan sa El Alto. Sa tuktok nakatayo ang The Cruiser of the Andes. Pagpasok, mabangha ka dahil may hotel, restaurant at mga pribadong ballroom sa barko. Sinasalamin daw ng Boat in the Sky ang makulay na kultura ng Bolivia. Hirap sa mga to, walang sense of humor. At yan po, Sa lahat ng sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasagas sa pagbalita. Ako po si Mayan Losbay. Ako lang po si Adling Gao. Magandang gabi.